So, ayan, may nag-comment. Sabi niya, alam nyo, may nakakita sa kanya sa klinik sa Laguna. Alam mo ba, sadya nila yan palaglag. Kasi hindi pwede ituloy dahil sariwa pa yung tahi niya. Tsaka nasa baba yung placenta niyan. Nagbayad dun sa mga doktor para daw hindi daw ilik. Ano? Ano sinasabi mo? So, na-post ko yung video na yan. May video pala ako niyan. Yan yung araw na dinugo ako. Yun yung araw na nasa pita fishing something kami sa pila. 2 ospital yung pinuntahan namin nun dahil nga walang ospital sa Kalawan. So, nagpunta ka. Daddy, saan nga tayo pumunta nun? Los Baños ba yun? Health Serve. Doon ako nagpagamot. So, pumunta kami nung una sa Bay na hospital. Tapos parang ang sabi nun, di ba, nasa ER ako nun. Kasi ngayon yung time na may ang dami kong blood, ganun. So, pumunta kami nun sa Bay na hospital. Tapos sabi nung sa ER nun, dinala ko sa parang second or fourth floor. Tapos sabi nung OB, sabi nung secretary ng OB, mahaba daw yung pila. Sabi ko, bakit ganun? Kahit emergency, bawal akong sumingit. Kasi mahaba yung pila. So, anong nangyari nun, halos maiyak-iyak na ako nun. Kasi first time, sa buong pagbubuntis ko sa 3, never akong nag-blood-blood na ganyan. Meron konti, pero hindi kagaya nito na bright red talaga na parang sobrang lala. So, ayun. Edi umalis kami nun. Na-off ako nun dun sa ospital sa totoo lang. Pero ang babait ng mga staff sa ER, sadyang dun sa mismong OB, yun yung sinabi. Tapos, sa global ba yun? Bay nga, global, di ba? Sa global. So, yun. Kailangan ko pa daw magpa-appointment. Sabi ko nga, paano ko magpapa-appointment sa ER nga ako? Wala silang OB, basta ganun yung nangyari. So, pati yung asawa ko nun, sobrang na-off. Talagang nakakadismaya nangyaring yung... Pero uulitin ko, mababait yung mga staff nun sa ER. Sobrang, pati sila nagulat na parang hindi ako in-entertain, ganyan. Pero siyempre, no choice. Tapos, ayun, pumunta kami dun sa health serve. Tapos dun sa health serve, ano ba yung nangyari nun? Health serve. Ayun, dun na nalaman na meron na daw akong sac and meron na daw baby. Tapos, before yun, dumaan pa kami sa Los Baños. Ewan ko kung yun yung tinutukoy mo yung Los Baños. Ate, Los Baños ba yun? Ay, di yung parang clinic lang na... Di yung clinic lang na, yung clinic lang na parang may blood test lang. Yung pinomote ko nung minsan, something yun eh. O basta parang ganun. Before, nagpa-blood test kami doon. Yun yung pinost ko na nag-serum positive ako and urine positive. Pero nga sa pregnancy test, sa ultrasound, wala pa makitang sac, wala pa makitang baby. Yun yung una kong ultrasound. Pangalawang ultrasound ko, yun na nga, yung sa health serve, which is nakita na nga na meron nga akong bleeding. Kasi nga nagdudugo nga ako nung time na yun eh. Tapos, yun yung pinainom na ako ng mga pampakapit, ganyan. Kaya nga talaga, grabe yung pimples ko sa mukha, pati hanggang leeg ko, pati likod ko, na which is di naman ako pinipimple sa likod. Ang lala hanggang ngayon, as in, pipicturan ko para makita nyo. So, lahat ng yung tiniis ko talaga, kahit na hindi ako sanay may pimples, nakaka-stress, may tumubo nga lang na isa na stress na ako ngayon. Sobrang dami talaga, pero pahupa na din siya ngayon. Hindi na rin siya medyo halata, ganun. Ayan, meron pang konti. Ayun, kita nyo. Ayun, mga ganyan. So, ayun. Tapos, di ko maintindihan bakit kino-comment na nakakita sa kanila sa clinic sa Laguna. Alam mo ba na sadya na rin ipapalaglang? Kasi hindi pwede ituloy dahil sariwa pa ang tahi niya. Unang-una, bakit mo sasabihin sariwa pa yung tahi ko? Ultimo nga yung OB ko, okay nga lang sa kanya na buntis ako. Hindi nga big deal sa kanya, okay nga sa kanya. Kasi sabi, mismo nung bago pa ako, after ko mga anak kay Nathaniel, di ba 3 CS ako? Nung pangatlo kong anak kay Nathaniel, nakita, makapal pa rin daw yung ko, healthy pa rin yung ovaries ko, normal pa rin, ganun. So, okay na okay pa rin daw mga anak ng another. Palipasin ko nga lang daw, mga ganun. Tapos okay pa din daw kasi healthy nga daw, ganyan. So, nung nalaman akong buntis, syempre, ito yung 4th pregnancy ko. Ito lang yung hindi namin parang kumbaga pinagplanuhan. Kasi yung 3, 1 month in the making lang yung 3. Kumbaga gustong-gusto namin na magkaanak, meron agad, ganun. So ito, hindi talaga sinadya. Kumbaga hindi kasi rin ako mga, yung contraceptive. Preservative. May preservative ba sasabi ko? So hindi ako nagka-contraceptive. Wala. Ever. Wala. So, ayun. Next naman is, ang baba daw ng placenta. Like, paano mo masasabing mababa yung placenta ko? Doktor ka ba?
Tingnan mo, pinost ko sa, tingnan nyo na lang. Doon sa pinost ko, makikita nyo doon, healthy ovaries, normal, ganito daw, ganyan. Wala akong problema. Ultimo nga yung PCOS ko na, wala na, umokay na. Kumbaga, all goods, walang problema. Talagang maselan lang yung pagbubuntis ko ngayon. Kaya siguro nangyari yun. And siguro may better plan si Lord. Kumbaga may better siyang plano para sa akin. Sabi ko nga, di ba nung nag-false positive ako, before ito, di ba nag-false positive ako? Tapos yung pala, akala ko, sinugod pa ako ng asawa ko sa ER. Yung pala, lang pala, red alert lang pala. Hindi pala ako buntis, may regala na ako, ganun. So, yun, pina-serum test din ako. Kasi nga, syempre, ang alam ko, buntis ako kasi nga nag-positive ako nun sa PT. Kumbaga, yung pina-serum test ako, sabi, hindi daw talaga ako nabuntis nun. So, hindi ako buntis nun. Regla yun. Ganun. So, ngayon, ito yung pang fourth baby na sana after nung nag-false positive nga ako. Di ba? Baby, false positive baby. So, ito lang ulit ako nabuntis. Yung nga isa false positive, hindi daw ako buntis nun. So, ayan. Hindi ko maintindihan ako saan mo nasabi ang mga yan. And may nagbayad daw ako sa doktor. Like, bakit ko anuhin? Alam nyo, sabi nga ng mama ko, sabi ni Papa ngayon, siguro daw kaya daw ganyan yung nangyari kasi daw niligtas lang din ako kasi nga syempre parang kaanak ko lang, parang fresh pa yung ganyan, parang sabi rin ng kapatid ko baka kaya ganyan kasi parang sinave lang din ako ng baby ko, parang gano'n na para ganyan, hindi natin masasabi. Yun, kaya sa akin parang wala parang wala tayong magagawa na hindi natuloy, gano'n. Wala tayong magagawa and kailangan lang tanggapin kasi nga syempre may better plan talaga si Lord. Oh, malungkot. Ako talaga kanina hindi ako umiiyak nung nandun ako sa Hello Baby ultrasound kasi nga 'di ba nagpa-ultrasound ako. Naka-schedule na, may NIPT ako kanina, kukuhanan ako ng dugo kasi nga sa after 3 weeks magge-gender reveal kami. Nakaplano na ang lahat, nakaset na ang lahat. Kaya excited kami talaga. And ang gusto ng asawa ko, another girl. Ako naman another boy. So, sobrang excited kami. Nakaset na yung party, lahat. Overall, sasabay namin sa birthday ni Nathaniel. Tapos, sasabihin mo na gusto kong mawala si baby. Walang nanay na gustong mawala ang baby niya, ha? At lalo, bakit ko gustong mawala? Ikita nyo naman, kaya ko naman mag-provide. Kaya namin mag-provide ng tigi-isang yaya, ng magandang edukasyon. Bakit ko wawalain, di ba? And kita nyo naman, sinuko ko na nga yung pag-gym ko, di ba? Nag-gym nga ako. Feeling ko kaya talagang nagdinugo din ako kasi nga, gym ako ng gym. Hindi ko alam na buntis na pala ako noon. Kasi syempre, sa super regular ko, pag kunyari, kasi May 22 yung last menstrual period ko. So, dapat ngayon is, di ko alam kung 9 or 10 weeks na ako. So, si baby is na-stock up siya sa 6 weeks. Na which, 9 weeks, dapat pala ako ngayon, 9 to 10. So, ngayon, na-stock up siya sa 6 weeks. Which is 6 weeks ako nung last ultrasound ko sa HealthServe. O, pumunta kayo dun. Dun yung last ultrasound ko. Pumunta kayo, tanongin nyo dun. Bahala kayo. Hindi ko alam kung saan yung mga pinagchichichikan nyo na ganyan. So, sabi nun sa HealthServe, meron pa akong binigay sa akin na pampakapit. Pasok ko daw dun. Inumin ko daw yung isa, ganyan. Tas folic, ganyan. So, lahat yun ginawa ko. Ininom ko. Kaya nga tinadtad ako ng pimples, ganyan. Mayak-iyak ka na nga lang talaga. Tapos, next ultrasound ko is ngayon. Ayan, pugto pa nga yung mata ko. Umiiyak kami kanina. Ako, hindi talaga ako umiiyak kanina. Parang tanggap ko kasi dinugo ako eh. Parang feeling ko na hindi matutuloy. Ganun. Ganun na yung feeling ko. Siguro malakas kasi instinct ko din. Tapos, si Nathan nun is humiga siya sa... Habang ginaganon ako ng doktor dun sa umunan yung mukha niya dito sa tiyan ko. Tapos, akala ko naman parang nag-rest lang siya sa dito. Habang nakahiga ako. Tapos biglang humihikbi na siya na parang na ganun-ganun. Na hindi kasi umiiyak yung asawa, hindi iyakin yun. As in, biglang siyang umiyak. Doon ako naiyak. Na parang sobra siyang nag-expect. And ngayon nga, meron pa siyang notes na cry. Ito. So, ayan. Kaya ako nalulungkot. Kasi sobra talaga nag-expect yung asawa ko. Sobrang excited siya. Tapos ultimo yung pauwi kami, ganyan. As in, kapit na kapit siya sa akin kahit nasa unahan siya. Kasi kahapon kasi, dinala ko rin siya sa ER. Kasi nga, basta secret. Basta dinala ko siya sa ER. Mamaya ko nalang i-content yung about doon. Hiwalay natin. Ayan. Tas ganyan siya. Imagine nyo, tingnan nyo. Biyahe namin pa uwi. Ganyan siya. Nakaganyan doon sa unahan. Nakaganon. Parang walang kagana-gana sa mundo. Ayan. Tingnan nyo naman. Pero ayun, sinabi ko na lang talaga sa sarili ko, siguro may better plan si Lord na hindi pa yun yung tamang time para mabuntis nga ulit ako. And ayun, okay lang kasi sa akin talaga magbuntis kasi hindi ako nai-stress. Sobrang stress, free. Gawa nga ng ganyan yung asawa ko.